Ladies and gentlemen, mga Pilipino, Pilipina, sa loob at labas ng bansa, lalo na mga OFW, ay sa inyo po inaalay ko itong vlog na ito. At kay Josephine Rosali, good morning po. So ito po ang ating pag-usapan. Itong patungkol sa sinasabi, nagrereklamo si Leila de Lima. Siya mismo nagsasabi na dead on arrival na daw ang impeachment laban kay Sara. Anong ibig niya sabihin ng dead on arrival? Ang ibig niya pong sabihin ay pag-umpisa pa lang ng hearing ay may magsasampa na ng motion na ibasura na ang impeachment at sino magsasampa? Isa sa mga senador at desisyon na ng mga senador na ibabagsak. So, ngayon, ano ang gawing dahilan? Ang may dahilan sa gagawin, mamaya ipaliwanag ko. At ano ang magiging kahinatnan nito? Legal ba ito? Lehitimo ba ito? Opo, lehitimo kasi sila po yung impeachment court. Sila lang may authority to dismiss or not to dismiss the case. Ang tanong, nasa konstitusyon na kapag may isubmit ang complaint ay dapat ay aksyonan ng Senate Impeachment Court. Pero aksyonan nga. Ang problema lang, klase-klaseng aksyon ng Senate Impeachment Court na pwede. Pwede niyang aksyon na i-dismiss, pwede niyang tanggapin at magpatuloy ng paglilitis. Dalawang bagay gagawin. At hindi natin pwede masasaklawan, mautusan ang Senate kung anong gagawin nila sa reklamo. At kung madidismiss man ito, ibig sabihin po, nakakita ng dahilan ang mga senador na pwede nilang iboto na kagad, ibasura na kagad. Yan po ang sasabihin, ang pwedeng gagawin. The only way na gagawin na. Ang tanong lang, pwede ba silang gagamitin na dahilan para hindi sila mapapahiya sa bayan? Yun lamang po. Hahanap lang sila ng dahilan. So ano yung dahilan? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo dahilan. Kaya sa totoo lang, nakakasakit damdamin yan sa mga taong genuine nag-i-expect na magkaroon ng trial. Marami din po sa maka Sara Duterte na gusto magkaroon ng trial. Ang pakay naman nila para may ipakita na talagang inosente si Sara Duterte. Ang mga tao naman na anti-Duterte, hindi sarado na po ang mukha ng mga yan, ang mga mata nila at saka isip ay feeling guilty talaga si Sara dyan. Kaya ganun po, hindi mo na maalis sa kanila yan. At natunghayan naman nila yung mga hearing, no? Yung mga Berigris Piatos, lumilitaw pa sa ngayon, mga pangalan ni Chil Jokno, tsaka ni Angel Locsin, ginamit pa na pangalan sa pagresibo na tumanggap ko noon ng pera sa confidential fund. Yun po ang mga nakitulungan ng mga lahat na nagagalit. Kumbaga, feeling nila ay talagang dapat magpaliwanag si Sara dyan. At minsan hindi nagpaliwanag si Sara dyan. Huling-huling beses na pumunta siya dyan ay hindi naman siya tinanong ng mga congressmen. Hindi naman siya tinanong ni Joel Chua na kahit kinausap na ni Sara Duterte si Congressman Joel Chua. Andun din naman ang tinuturo ng disbursement officers o special disbursement officers na si nakalimutan ko ang apelido, mga pangalan. Anyway, what is important is yung dalawa, yung babae at lalaki ay tinuturo nila si Colonel Dennis Nolasco at saka si Raymond Lachica ang nakatanggap ng confidential funds ng DepEd at saka Office of the Vice President. Ang ayaw ko lang sa Quadcom, Good Government Committee, imbis na sana mabigyan ng buhay itong akusasyon laban kay Sara, namatay. Bakit namatay? O natulog na lang, sabihin na natulog. Kasi hindi po nila tinanong, ando naman si Colonel Lachica, ando naman si Colonel Nolasco, pero bakit hindi nila tinanong? Anong ginawa nila sa pera pagkatapos binigay sa kanila ng dalawang special disbursement officers?
i-google ko dito, kwan ko, i-AI ko kung sino pangalan ng disbursement officers ni Sara. Sinong disbursement officer niya sa OVP at DepEd. Okay. Ito si Edward Fajarda. Siya po ang Special Disbursement Officer ni Sara Duterte sa Department of Education. At si Gina Acosta naman ang Disbursement Officer sa OVP. At ang pangalan ng Colonel na pinagbigyan na ng pera ay si Colonel Raymond Dante Lachica ng Armed Forces of the Philippines. At saka si Colonel Dennis Nolasco. Okay, pareho sila sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon, ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi tinanong, nabigyan tuloy ng bala si Sara. Okay? So anyway, ay didiscuss ko sa mamaya, paggising ko, ang isa-isahin natin ang mga depekto. At dito sasabihin ko lang kung anong depekto na gagamitin ng mga senador. Ladies and gentlemen, ito lang po masabi ko. Ladies and gentlemen, pagandahin ko naman ang English ko. Sa ngayon po, ang dahilan po kung bakit according to Laila de Lima ay mababasura kagad dead on the spot o dead on arrival ay yung 5 senador na nanalo nung nakarang halalan ay puro pabor kay Sara yon. Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Amy, si Camille, yan ang 5. Ngayon, titignan natin sa lumang senador, sino ang papabor kay Sara? Si Robin Padilla, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, saka si Mig Zubiri. So, 4 plus 5, 9 na. Okay? Diyan pa lang, na 4, 5, 9, sa rason na hindi na makakakuha ng boto na 16 para i-convict Sara, ay yun lang, assurance na ni Sara yun, na pag tumuloy-tuloy man ang trial, may sigurado na siya na 8 na kakampi sa kanya kahit na mag-abstain lang yun, panalo na si Sara. Counted in her favor kasi lahat na mag-abstain. Next, saan bubuto si Pia? Magiging pang-10 siya. Kung saan si Alan Peter Cayetano, nakakampi ni Duterte, Vice Presidente ni Digong Duterte, bubuto, ay doon din si Pia bubuto. Expected naman yan. Kaya nga lilista ko si Mark sapagkat si Mark Villar ay kapatid ni Camille at si Camille tinulungan ni Sara. So magiging 10 na sila. O tingnan natin sa mga old senators na malamang magbubuto kay tingnan natin yung lumang senator na sigurado tayong bubuto kay Sara. Si Robin Padilla, Mark Villar, Alan Peter Cayetano at saka Mig Zubiri. Okay? So ano yan? 1, 2, 3, 4 plus 6 na. 6, 10 na. Ngayon, ang lumang senador na bubuto kay Sara dahil sa self-interest, anong self-interest nila? Kasi tatakbo sila pagka-senador sa sunod na eleksyon. So kailangan nila ang tulong ni Sara na garantisadong tulong na makakapanalo. Ang titingnan lamang nila yung katotohanan na naipanalo ni Sara, si Amy at saka si Camille Villar na kahit number 80 na sila sa survey. So, titingnan niya ng mga senador na tatakbo sa sunod election. Sino mga yun? Si Loren Legarda, so bubuto siya, pang-11 na siya. Si Jinggoy, pang-12 na, bubuto yan. Si GB, pang-13, bubuto yan. Si Joel Villanueva ay hindi na pwedeng tumakbo, pero buboto pa rin sa pabor kay Sara, una, kakampi niya. Pangalawa, ay ipapatakbong senador si Brother A.D. Villanueva. So, kailangan ni Joel Villanueva ang tulong ni Sara Duterte para manalo si Brother A.D. Villanueva. So, Elenen, so, 14 na. Tapos, si Wen Gatchalian, bubuto pabor kay Sara yon. Maliban sa talagang pabor sa kay Sara, ay bubuto siya kay Sara sapagkat po,
kailangan niya sa 2028 ang tulong ni Sara Duterte. Hindi natatakbo si Wen, ha? Pero kailangan pa rin niya ang tulong ni Sara Duterte sa 28 na eleksyon sapagkat tatakbo si Rex Gatchalian na senador. Tapos number 16 na, si Chis Escudero. Kailangan ni Chis Escudero na makabalik. Kailangan niya manalo. So, sino kailangan niya ng suporta? Kailangan niya suporta ni Sara para manalo din sa 2020 si Chis Escudero. Oh, ano na? 16. So, 16. Sino pa? Ang expected ko na buboto sa kanya ay si yun lang, 16 na lang. Yung iba hindi ko na expected. So sa 16, majority na yun sa 24. At kung majority sa 24, pwede na nila ibasura pag mag-motion to dismiss. Halimbawa, nakikita ko mag-motion to dismiss ito yung abogado, si Marcoleta. Mag-motion to dismiss on the ground of non-compliance with the form, a fatal non-compliance with the form of the impeachment complaint. Ano yan? Hindi mag-comply sa form. Ito po yung verification nila. Tingnan mo verification nila. Basahin ninyo. Verification na ginawa ng mga congressmen. I-share ko lang dito. Nabasa nyo ba? Nakikita nyo? Ayan. Palakihin natin. Yan. So, verification. Yan yung impeachment complaint. So, basahin niyo yan. Versus Sara Zimmerman Duterte, respondent. Verified complaint for impeachment. Yan. So, ngayon, ang daming mga nagpipirma sa pirma dyan, no? Idalhin ko sa ilalim, ha? Yan, ang nagpirma. Number 1 ang pumirma dyan, si Sandro Marcos. Sunod si Aurelio Dong Gonzales. Sunod si Manuel Manix Dalipe. Yan. Tapos si Jordan Jesus Romualdo. Tapos si David Katarhan Suarez, DJ Suarez, di 2nd District Quezon. Si Jefferson Kunghon. Yan. Tapos si Ana Villarisa Suarez, asawa ni JJ Suarez, Aluna Party List. Tapos si Francisco Parto Olaga. Ay, hindi ko mabasa. La Union. Kwanto? Si Francisco Paulo Ortega. Si Ortega pala ito. Si Taba. Ay, pasensya ka na, sir. Taba ka kasi. Si Ramon Robrino L. Gutierrez. Si Rods Rodrigo ito, yung One Rider Party List. Nag-ride lang. Tapos si Yasser Balindong, 2nd District ng Lanao del Norte, Dalao del Sur, Lex Anthony Criscolada, hanggat sa dulo. Ayan. Ayan, marami sila. 215. Ang pinakahuling po may si Martin Romualdez, si Tambaluslos. Ayan. First District ng Cavite. Ito pong diferensya na fatal defect in form. Basahin ninyo kung anong kanilang ginawa na verification. Subscribed and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Zimmerman Duterte. The instrument, which is in the nature of a complaint, a resolution for impeachment consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages, verification on this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate. O yan Tapos, ang requirement po ng Constitution ay verified. Kunin natin ngayon yung batas mismo ng House of Representatives kung paano i-verify ang yung impeachment.
Tingnan mo ito to. Saan ba yung rules of impeachment ng 19th Congress? Ito. Okay, pakita ko sa screen para makita nyo. So nakita nyo, tandaan nyo ang kung yan. So ito ngayon sa screen. Ito po yung batas ng House of Representatives sa kung paano i-verify ang complaint for impeachment. Yan po ang batas nila. Nasunod, ang tanong, nasunod ba ng Kongreso o ng House of Representatives ang batas nila? Yan, tingnan natin. So, unang batas nila dito, punta tayo sa verification. Membership, oath of affirmation of members. Tapos, ito. Sabi yung verification. Suspension of subpoena. Dito sa taas. Preamble, convening the House, membership, oath of affirmation. House rules pala ito, hindi impeachment. Ulit, balik tayo. Ito, House rules and impeachment. Kaya pala. Ito, nabuksan na natin. So, ito yung nakalagay, Rule 6, Rule 4. Iwikuhan ko sa inyo, i-share ko. Nakita nyo? Yan, rules of impeachment. Okay, ito So, nakalagay dyan sa kanilang reklamo, so, ilagay muna natin dito yung rules of impeachment. Stop screen. Pasok natin. Rules of impeachment ng House. O yan po. So, nakita niyo yung Rule 4? Ano sabi sa Rule 4? How complaint is verified. Sabi niya, endorsement of the complaint or resolution to the Senate. A verified complaint of resolution impeachment filed at least one-third of all the members. O, na-comply nilang one-third kasi 215 sila. That constitutes mga two-thirds pa nga of the House shall constitute the articles of impeachment, and in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. The complaint resolution must, at the time of filing, be verified and sworn into before the Secretary General by each of the members, constituting at least one-third of the members. Okay? Tapos dito, the contents of the verification shall be as follows. Tingnan mo kung nasunod nila. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint
/ resolution of impeachment. Semicolon, that we have caused the said complaint / resolution to be prepared and have read the contents thereof. O nabasa ba nila? Dineklara nila, hindi nabasa eh. And that the allegations therein are true of our own knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of documents and our pertinent records ito. So tandaan nyo, ito yung have read. Have read ba? Yan tanong, have read thereof? Balik tayo doon sa kanilang impeachment. Kung diniklara ba nila, nabasa nila, ito. Yan ang impeachment nila. Yan, wala silang dineclare na nabasa nila. Sinabi nila in this instrument, which is in the nature of a complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages excluding the annexes, signature pages, verification on this page, and has been signed by all of the complainants on the appropriate signature page. Walang sinabi. Walang dineclare na nabasa nila. So ito po yung gagamitin, numero 1, ng mga senador para mag-move si Marcolita. Tingin ko si Marcolita mag-move to dismiss. Mag-motion to dismiss tapos magbuto-butuhan ng senador at kung sobra sa 12 ang bubuto, dismiss na. Yan ang sinasabi ni Laila de Lima na dead on arrival na ang impeachment. Diba? So sino may kasalanan nito? Tayo ba ng mga mamamayan? May kasalanan po rito yung mga congressmen na pumirma doon. Hindi nila inayos ang kanilang reklamo. Hindi nila sinunod ang batas. Ngayon, tingnan natin ang anong inuutos ng Constitution para sa impeachment. Verified ba? Ito, pakita ko sa inyo na utos mismo ng Constitution ng Pilipinas dapat verified. Tingnan natin ngayon sa Article 11, Section 3. So, ito, ipakita ko sa inyo. Article 11, Section 3. Yan po ang Article 11, Section 3. 1997 Constitution. Sige, tumalo na tayo doon sa kwan. Sa Article 11. Ito ang Article 11. Kita nyo yan? Accountability of public officers. So sinabi dito sa Section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan. Tapos sinabi, paragraph 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House. Kailangan verified. Inutos verified complaint. Yan ang inutos ng Constitution natin. Kung hindi verified, dismissed. Ngayon, mali ang verification nila, fatal, di-dismiss. Yan po ang gagamitin na dahilan ng mga senador na majority para i-dismiss. Kaya yan po ang ibig sabihin ni Laila de Lima na dead on arrival. Actually, pwede rin nila gamitin ang ibang dahilan, hindi lang yung verification. Sa bukas ko na, mamayang siguro ipaliwanag sa inyo kung ano yung bawat dahilan para maintindihan ninyo ang reklamo. So, ang isa pong dahilan po ay jurisdictional din. Ang batas kasi, sinasabi sa batas na isang beses lang magsampa ng impeachment sa loob ng 1 taon. Ang kanila itong sinampa, pang-apat na yun. Ang una sinampa nila yung December 2, 2024. December 4, 2024 nagsampa pangalawa. December 19, 2024 nagsampa pangatlo. So, ibig sabihin po ay barred na, prohibited na yung panglima. Ipaliwanag ko bukas kung bakit isa-isa na dahilan. Okay? So, yan ang maraming hindi matutuwa dito. I-dismiss, magbuto-boto pa mga senador. Pag 14 majority lang senador buboto, basura ng impeachment. Kaya, I have a feeling. Kanta nga ni Apple the App. I have a feeling that tonight's gonna be, it's all right. Diba? Ganun ang gagawin ni Apple the App. Ni Marcolita. Tingin ko si Marcolita magsampa ng motion to dismiss.
Galit na galit siya dito sa impeachment na to. So, pag gano'n ang gagawin, sisihin natin una yung mga congressmen na gumawa. Una, bakit? Nagnakaw sila ng 150 million bawat isa sa kanila kapalit ng perma nila. 215 pa naman sila pumirma, that is equivalent to 32 billion, 280 million na binulsa nila. Naniwala ka ba yung proyekto na yun ay nakatawid yun sa kwan? Nakatawid sa mga proyekto? Hindi po. Sa ayuda? Hindi po. Marami po ako nakita namigay ng ayuda sa eleksyon. Ang namigay mismo, mga politiko ng mga bata ni Romualdez. Kaya talo sila. Isa na dyan si Kimbo. Si Estela Luz Kimbo. By the way, sinulatan ako ng COMELEC na mag-submit ng complaint of affidavit na formal laban kay Kimbo, laban kay Sandoval ng Malabon, at laban kay JJ Suarez at saka Alona Suarez at saka yung asawa niya. Ay, so ito po na mapapala natin. Laging kawawa ang tao. So, magdasal na lang tayo. Kung hindi man matuloy ang impeachment, wala tayong mapapanood. Yung iba, mag-araw-araw na lang kayo manood sa akin, titirahin natin sila araw-araw. Okay? O kay Heidi Uyak, Toto may idol, salamat po. Shirley Ann Lansang, hindi dapat nagkaganon, hindi dapat nakatotohanan sila papanig. Tapos Bernard Shaw, ituloy ang impeachment para malaman ng publiko ano talaga ang totoo at matinding away. Tama nga po, yan pang sigaw ng bayan, ituloy. Para malaman natin. Tapos Laling Toranuevo, God bless you, Doctor. Bernard Shaw, ituloy impeachment, inulit lang ni Bernard Shaw. Von Ryan, the impeachment will die on June 30. Ayun. Yan nga, tama nga. Tapos, Von Ryan, the impeachment now is on its life support. Ayun, kumatos. Helen Baguio, good morning po. Von Ryan, July 1 will be the burial of the impeachment. Ganda, pinaglagay mo ng timeline na scheduled. Tapos Renato Solomon, pera-pera lang ang impeachment sa lower house. Pirmahan ng ang mga baka 200 billion na 32 billion po ang nagastos doon sa sa small list computation, 32 billion, 280 million. Sa Pat Marcelo watching, Pat Marcelo pala, Aubrey Ariola, good morning po, watching here in London. Baka kamag-anak kita, Aubrey Ariola, kasi ang lolo ko ay anak ni Lolo si Sibiro Ariola Kausing. Lolo ko yan sa Ahoy. Ilo. Do Renato Solomon, 1 trillion budget. Sabi ni Amy, ayun, tama malamang totoo po yan. Tapos si Pat Marcelo, Facebook scare, sige, ano ko ito? Paano ba ito? How shall I copy it? Hindi ko makopy. So anyway, ano na lang natin, yan na lang ang pagdasal natin na sana, huwag kayong maglala, andito lang ako sa tabi ninyo. Titirahin ko sila araw-araw kung ano man ang ginagawa nila. The best thing is, ang sigaw ng bayan ay ituloy ang impeachment para magkaalam-alaman na. Kung ituloy impeachment, hindi ibig sabihin na kontra ka kay Sara o kakampi ka kay Sara. Kasi both ways naman, hindi naman natin alam kung saan pupunta yan. Kaya lang, hindi natin maiwasan na yung mga senador na kakampi ni Sara ay talagang agresibo yan. Talagang sigurado ako, number one, may magpapile dyan kung hindi si Marcoleta. Kung hindi maging Senate President si Marcoleta, siya ang sasampa. Pero pag mag-Senate President siya, ang sasampa niya si Robin Padilla. Tingnan nyo. Ay nako. Ariota po ang pilido. Ay, di pala Ariola. Ariota. O, akala ko Ariola. Sige po, muntik na tayo magkamag-anak. Magandang umaga po sa lahat. Paki-share, paki-like,
At para dumami naman ng madagdagan naman subscribers natin kasi maraming ibang nagsialisan sa akin, hindi conforme sa aking mga opinion. So, freedom of choice nila yan. Okay?